mapagpalang umaga po sa lahat. Good morning po. Ay, salamat po. Masaya po ba mga anak ng Diyos? Amen. Yun po, kailangan po masaya tayo. Isang kaparaanan para maibsan ang ating mga karamdaman. Malaking bagay po ang masaya. Gawin nating masaya ang buhay natin, gawin nating masaya ang pang-araw-araw natin, mararamdaman natin lahat ay mapupuno tayo ng pag-asa, lalo na sa ating mga kapatid na may mga karamdaman. Ang unang magbabahagi po sa umagang ito ay si kapatid na Belia. Magbabahagi ng Ama, papurit pasasalamat po sa iyo sa umagang ito na ako'y muling tinawagan mo sa harapan ng mga kapatid ko. Ama, naway amay, sasabihin ko'y magmamula sa iyo. Ikaw ang maghari at manguna. Wala akong magagawa, Ama, kung hindi ikaw, kaya't inaalay ko po ito sa iyo. Ikaw po ang magkakaloob ng lahat ng bagay na nararapat ay ipaliwanag ko o sabihin ko sa mga kapatid kong naririto. Amen. Salamat po. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo mga kapatid, ako po ay dating may karamdaman sa puso at ito ay dapat i-bypass. Subalit hindi po ipinahintulot ng Ama pagkat nang ako po ay mapunta sa lugar na ito, ay pinagaling po ito. Kanya hinihingan po ako noon ng 450,000 sa heart center. At sa awa po at tulong ng Panginoong Diyos, hindi po ito natuloy pagkat pinagaling na po ito ng Ama. Ngayon po, nagkaroon po ako ng glaucoma. At ang glaucoma ko po ay mga 4 na taon na pong hindi umaandar, hindi sumasakit. Subalit isang araw po ay muli itong sumakit. Maaari pong ito ay sa kapahintulutan ng Ama upang magtibay ako at manalig. Kaya ipinadama muli sa akin ito ng Ama. Kaya hindi naman po nagtagal, isang araw lang po, kinabukasan nagpunta po ako rito sa Apo. Noon po ay araw ng Lunes. Napakasakit po. Pag umandar po, parang binibiyak ang aking ulo. Ang lahat po ng ugat sa aking ulo, pakiramdam ko ay napakasakit. At talaga pong mapakasakit. Ang gusto po ay i-laser. Subalit, hindi rin po ako pumayag na ma-laser ito pagkat lahat po ng pinapatakang ko noon sa lugar na ito, lahat po ng may sakit na glaucoma na nagpa-opera o nagpa-laser, ito po ay mga nabulag. Kanya hindi po ako nagpa-laser. Sa madalit sabi nga po, nagtiwala ako sa ating Ama. At sa pamamagitan niya, nanalig po ako na walang imposible. At yun nga po, pinagaling niya. Kanya 4 na taon na po na hindi ito umaatake. Subalit, nung nga po magkaroon ng sakit na gayon, nung gabing yun, nag-vigil kami. At ibinulog ko po ito sa banal na espiritu. At yun nga po, muli ay sa pamamagitan po ng ihip niya at dampi sa aking mga mata, muli po sandali lamang nawala na po ang sakit ng aking mga mata. Kanya, napakapalad po natin sa lugar na ito pagkat anuman pong karamdaman mayroon tayo, ay mayroon tayong malalapitan na Diyos na buhay, na tunay pong tayo ay Kanyang pinaglilingkuran. Noong pong isang araw, nung Lunes nga po na yun, habang ang Apo po ay nagpapahayag, sumaking kalooban po at isip na, lapitan mo anak ang banal na espiritu. At nabasa nga po namin sa Bible yung mahawakan mo lamang ang dulo ng kanyang damit. Pagagalingin ka na. At naalala ko rin po yung kumuha ang Panginoon ng putik. At yun po ay pinahid sa mata ng isang bulag.
yun po ay gumaling. Kaya po, ikinumpisal ko po yun sa buhay na Diyos. At ang sabi nga po, anak, sinayang mo. Kasi po, baka po ako pagtawanan, baka sabihin po, napaka-OA ko naman. Kaya hindi ko po mapigilan ng hindi maiyak habang isinasalaysay ko po iyon. Kanina ko lamang po sinabi at talaga po, tumulo ng tumulo ang aking luha. Sinayang ko karo po ang pagkakataon. Kanya nang hinayang man po ako, ay nagalak na rin po ako pagkat na-confess ko na po sa kanya yung pagkakataong iyon na nangyari sa buhay ko. Kanya po ngayon, sa dampi lang po, inaangkin ko na po na tuluyan na mawawala na po ito. Kanya ngayon po, bahagyan na lamang nararamdaman ko. At sa oras pong ito, ang ating pong Divine Mercy, yung pong ispong ulo niya, nakikita ko po yung sa gawing kanan. Pero po sa gawing kaliwa, yung ulo niya, sa ngayon hindi ko pa po nakikita. Pero nagtitiwala po ako at nananalig na muli ay lilinaw ito at makikita ko ang buong katawan ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po at muli magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, salamat kapatid. Nakita po niyo yung lakas ng pananampalataya niya, pananalig, nakamtan niya ang kagalingan. Yung pong pagluha niya, luha ng kagalakan. At ang susunod pong magbabahagi sa tatawagin ko po isang kapatid na kapatid, pwede po ba kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang unang punta ko po rito noon, November po yun. Pero na-operan na po ako noon ng colon cancer at saka ovary. Sabay pong tinanggal yun. Pagkatapos po, nung malapit na naman, sabi po ng doktor, idudugtong na daw po yung bituka ko tsaka yung pit ko kasi po dumudumi po ako dito lang sa bag. Hindi po natural na pagdumi ng isang tao. So, naniniwala din po naman ako. Nung bago po ako magpa-opera noon, pumunta po kami dito, hinanap po namin, nagkandaligaw po kami. Kasi may nagsabi lang po, pero talaga pong bago pa ako opera ng second time, talaga pong parang palaging pumapasok sa utak ko yung sinabi sa akin doon kay Apong Conching, doon kay Apo Conching, sigurado kang tutulungan ka niya dahil marami nang kilala namin ang nagpunta doon at sila ay gumaling. Yung po ang sabi sa akin. So, nung unang punta po namin dito, pagpasok ko pa lang po dito sa chapel, dito sa Dambana, nakaramdam po ako ng ginhawa. Parang maginhawa po yung ramdam ko. Parang maaliwalas lahat ng tingin ko. Pero hirap na hirap pa rin po ako noon dahil nung hindi po pala ako gumagaling pa kasi may schedule nga po ako sa doktor noon sa hospital sa Mother Teresa Calcutta sa San Fernando. Napakamahal po. Lahat po ng naipon namin na konting naipon, lahat po naubos doon. Halos siguro po kung kukwentahin pati yung pagpakemo ko, mga 2 milyon po mahigit na siguro. Nagpaalam po ako kay Apo Conching nung unang punta namin dito. Sabi ko po, Apo Conching, siguro po
makakabalik kami dito matagal pa dahil sabi po ng doktor, idudugtong daw po yung bituka ko at saka yung ano. E di, ayun na nga po ang nangyari. Yung schedule po tinupad namin dahil yun ang usapan namin ng doktor. Bali, ano po, ang usapan namin, ang operation daw po, ang sabi sa amin, 2 oras lang, and then 2 bags lang po ng dugo ang isasalin sa akin. Pero hindi po ganun ang nangyari. Nung operan po ako, inabot po ng 10 hours at saka yung bag ng dugo, 10 dugo, hindi po malaman ng 10 bag ng dugo, hindi po malaman ng kapatid ko kung ano ang gagawin. Yung mister ko hindi po alam kung saan pong mga kamag-anak namin, pati sa Kalantipe, lahat po ng mga pinsan ko dyan, inakot po nila. Hindi naman po lahat ng tao kapareho ng dugo ko, at saka yung iba naman, maselan po yung hospital, yung doktor, pagka may tattoo po yung nagdo-donate, hindi po pwede. At saka ine-examine po nilang mabuti yung dugo. So na-operan din po ako, kaya lang yun nga po, tuloy-tuloy daw ang bleeding, ayaw matigil. Pero ako po sa loob-loob ko, nung pang bago ko na hospital, talaga pong parang iniisip ko itong dambana at parang nung bago ako operaan. Tapos palaging nasa utak ko si Apo Conching, ganon. Naano po ako ng 5 days na ICU. Wala po akong alam na 2 days. Sabi po ng kapatid ko, ang dami daw pong nakasabit sa katawan ko ng mga dextrose, yung gatas lang na nakasabit para sa pagkain ko. Bawat isang bag nun, magkano yon? 17,000. Ilang araw po ako sa ICU. Kaya po nung lumabas pa rin po ako ng ospital, mahinang-mahina pa rin po ako. Hindi ko po maiangat yung katawan ko, yung likod ko, binabangon po nila ako. Talaga pong hindi ko pa talaga kaya. Pero nagpilit po ako after 2 weeks. Kasi po ang nangyari, nung parang pinipilit ko po yung sarili ko na makabangon na mag-isa. Nung isang gabi po, na jijingle po ako. Ito po yung kwarto ko, katabi lang po yung CR. At pinilit ko pong bumangon. Pagdating ko po sa pinto ng kwarto, bigla po akong bumagsak. Nangitim po yung kalahati ng katawang ko, lahat itim. Yung mukha ko, yung dito ko, balikat ko, yung tuhod ko, matagal po. Kaya nung isang beses na pumunta ako dito, tapos ng operasyon na yon, lumapit po ako kay Apong Conching, doon talagang nakaluhod po lahat ng lumalapit sa kanya. Ako po, sinisikap ko kung lumuhod, talagang hirap na hirap po ako. Kaya lang sabi po ni Apo, tumayo ka. Ayun po, tumayo na lang ako. Pero since that time po, unti-unti, every Tuesday po kami pumupunta dito eh. Since that time, para pong lumalakas ang pakiramdam ko. Ngayon po medyo sabi nga niya po na gumaganda na ang aura mo, hindi na kagaya nung unang pagpunta mo dito. Kasi nga po talagang yung pananalig ko po sa Diyos. Kasi po at saka isa pong naano ko dito, nung una pa nga po parang kasi lahat po nag-share yung naoperahan daw po parang hindi mahirap na pong gumaling, parang ganun, di po ba? Parang ganun ang naririnig ko. Bihira po. Ang karamihan po na madaling gumaling, yung hindi pa naoperahan. Ako po 2 beses na. Pero dahil po sa pagtitiwala ko sa Diyos at sa tulong ni Apo Conching na sumasa kanya ang Panginoon, ang pagmahal na Ama, ang Espiritu Santo at ang Panginoong Jesucristo, dahil po sa pagtitiwala ko, eto po, lumakas ako. Kaya nga lang po, hanggang hindi na po maidudugtong itong ko dahil kung ooperan pa ulit ako, siguro doon na. Pero ganun pa man po, buhat pa nung na-offeran ako, nagtitiwala po ako sa Diyos. Sabi ko, kung ano po ang kalooban mo, Ama, siya po masusunod.
kung papayagan niyo po, ah, bigyan niyo pa po ako ng extension. Ayun po, binigyan niya ako ng extension at hanggang ngayon po, buhay pa ako. Kasi kung hindi naman niya ako mahal at binibigyan ng extension, siguro po nung first time pa lang na offeran ako, namatay na siguro ako. Dahil po kasi ang dating presidente si President Cory Aquino, di po ba? Ilang buwan lang po ang tinagal niya, colon cancer lang po ang tinanggal sa kanya. Sa akin po, dalawang parte, ovary po, tsaka colon cancer, sabay pong tinanggal yon. Kaya, ano po, papurit, papasalamat po ang inihandog ko sa Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at Banal na Espiritu Santo at sa tulong ni Apo Conching, kahit naman na nagiging makulit ako. Makulit po ako sa kanya eh. Kasi po, nung una nga, sabi niya sa akin Diyos na lang ang bahala, parang ganon. Para pong nakakawalan ng pag-asa. Tsaka, noon po kasing after yung second operation, yung unang pagpunta ko dito, ay pangalawa na pala. Kasi po, di bumalik po kasi ako sa doktor dahil pinapabalik ako ng check-up. Bumalik po ako doon. And then yun nga, ang binigay niyang gamot sa akin, yung sleeping pills, mahina lang po ang dosage noon. Pero nung ininom ko po doon ako bumagsak nung gabi na yon. Kaya po, tapos nung pagbalik ko po dito, dahil nung unang punta ko dito noon, nangingi po ako ng baka po meron kayong pwedeng itulong sa akin na gamot kahit na tapos niresetahan po ako ng parang 7 dahon ng alugbati at saka dahon ng bayabas, 7. Inumin mo yon 9 days pero 1 glass a day lang, yun po ang sabi sa akin. Nung parang guminawa rin ako doon. Nung namang pagbalik ko ulit, nagkukulit pa rin po ako kay Apo. Sabi ko, Apo, naubos na po yung gamot na binigay niyo sa akin. Anong gamot na binigay ko sa'yo? Sabi niya, wala akong gamot na binigay sa'yo. Yung doktor na gamot, yun ang ininom mo, sabi niya sa akin. Totoo naman po yun, di po ba? Kaya lang po, hindi po ganun ang ibig ko sabihin sa kanya. Sana, ang ibig ko po sanang sabihin sa kanya, yung kagaya nung nireseta niya sa akin na dahon ng bayabas at dahon ng alugbate. Ganun pa po, dahil pinakikinggan ko pong mabuti yung lahat ng mga sinasabi niya. Kaya po, nagiging makulit po ako talaga at nagiging lalong matindi ang pananalig ko. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa dahil alam ko po, siya lahat ang nagbigay sa akin. At sa mga pamilya ko, sa mahal ko sa buhay, lahat po ng hirap at sakit at lahat ng ginhawa, siya po lahat ang nagbigay. Kaya ganun na lang po ang pagtitiwala dahil sabi nga po nila, kung may hirap, may ginhawa,